Amerika, Tsina, Alemanya, lahat sila ay babagsak, maliban sa isang bansa. Ang mga salitang binitawan ni Prof. Dr. Rafael Paeng Ilustre, isang propesor sa Harvard University, ay nagpatahimik at nagpalamig sa buong klase. Sa simula, naniniwala ang mga estudyante na ang huling mananatili ay ang mga superpower ng Europa o Amerika. Ngunit ang sagot na lumabas sa kanyang bibig ay lubos na hindi inaasahan, Pilipinas. Biglang bumalot ang katahimikan sa lecture hall. Pagkatapos, nagsimulang umugong ang bulungan. Ngunit habang patuloy ang pagpapaliwanag ng propesor, ang pagtataka sa mukha ng mga estudyante ay napalitan ng pagkamangha at paggalang. Ang lihim ng Pilipinas na walang sinuman ang nakakita. Ngayon, ilalahad ito. Kung interesado ka sa kwento ngayong araw, manatili hanggang sa dulo at i-like at i-subscribe ang channel. Nakatayo ako sa lecture hall ng Harvard University. 9 na estudyante ang nakaupo, pinipigil ang kanilang hininga. Sila ang pinakamahuhusay na talento na nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Amerika, Tsina, Alemanya, Pransya at pati na ang Pilipinas. Humarap ako sa pisara. Kinuha ko ang tisa. Dahan-dahan, sinimulan kong isulat ang unang pangungusap. Amerika, Tsina, Alemanya, lahat sila ay babagsak. Maliban sa isang bansa. Nanlamig ang lecture hall. Lahat ng 9 na estudyante ay tila nakalimutan kung paano huminga. Namutla ang mukha ni Julia. Ito ang kauna-unahang ekspresyon na ipinakita ng anak ng isang maimpluwensyang pamilya sa politika ng Amerika. Mahigpit na kinuyom ni Li Wei ang kanyang panulat. Lumitaw ang mga ugat sa kamay ng iskolar na ito mula sa gobyerno ng Tsina. Si Maria Aya de la Cruz, ang kinatawan ng Pilipinas, ay kinagat ang kanyang labi. Mahigpit namang nakakapit si Hans sa kanyang lamesa. Bilis ang tibok ng puso ko. Ito ang pinakamahalagang lecture sa aking 30 taong karera bilang isang akademiko. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga estudyante. Pagkatapos, nagsulat ako ng 5 salita sa pisara. Revolusyon ng Artificial Intelligence, AI. Krisis sa pagkain. Pagguho ng global supply chain. Pagdami ng matatanda. Global aging. Krisis ng digmaan. Ang 5 ito ay sabay-sabay na sumasalanta sa mundo ngayon. Itinuro ko ang unang punto. Noong nakaraang taon, 150,000 katao sa Silicon Valley ang tinanggal sa trabaho. Katumbas ito ng pagkawala ng trabaho ng buong populasyon ng Boston. Ginawa rin ito ng Google, Meta at Amazon. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga laptop. Sinimulan nilang i-search ang aking sinabi. Ang Wall Street Journal at Washington Post ay nagtanggal din ng mga reporter. Pinalitan sila ng artificial intelligence. Isang reporter na may 40 taong karera ang nawalan ng trabaho dahil sa isang computer. Sandali akong tumigil. Tinaas ng mga estudyante ang kanilang ulo. Ngunit may kakaibang nangyari. Tanging isang bansa lamang ang kumuha ng kabaligtarang landas. Ginawa nilang kaibigan ang artificial intelligence, hindi kaaway. Nag-ingay ang lecture hall. May sumigaw. Anong bansa? Hindi ako sumagot. Sa halip, itinuro ko ang pangalawang punto. Sa Africa, dumoble ang presyo ng butil. Ang halaga ng isang buwang trigo ng isang pamilya ay sapat na lang para sa isang linggo. Nagsimula ang taggutom. 2 milyong bata ang nagugutom. Bumaba ang tono ng boses ko. Nagpatupad ang Amerika ng Inflation Reduction Act. Isang batas na nagbibigay ng subsidiya sa mga lokal na produkto lamang. Ginaya ito ng Europa. Naputol ang supply chain. Isa sa 3 pabrika sa Alemanya ang nagsara. Isang 100 taong gulang na kumpanya ang nalugi. Nanigas ang mukha ni Hans. Nagmula siya sa pamilyang nagpapatakbo ng German automotive industry. Propesor, ano ang solusyon? Umiling ako. Isang bansa lang ang nakahanap ng solusyon. Sabay kong itinuro ang pangatlo at pang-4 na puntos. Tingnan ang Hapon. Isa sa 3 tao ay 65 taong gulang pataas. Ang ekonomiya ay tumigil sa loob ng 30 taon. Nawalan ng pag-asa ang mga kabataan. Ngunit may isang bansa na ginawa itong oportunidad. Sumandal si Maria Aya de la Cruz. Nanginig ang kanyang mga mata. Paano naman ang Tsina? Isa sa 5 kabataan ay walang trabaho. Gumuho ang real estate market. Ang mga electric vehicle ay nakatambak at hindi mabenta. Nagtambak ang mga bagong sasakyan sa parking lot ng mga pabrika. Galit na tumayo si Li Wei mula sa kanyang upuan. Ang Tsina, babagsak?
Ito ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Hindi lahat ay tungkol sa laki. Matatag kong sinabi. Malaki ang ekonomiya, ngunit walang trabaho ang mga kabataan. Ngunit may isang bansa na umangkin sa lahat ng mga industriyang ito. Semiconductor, baterya, display, nakatuon ang tingin ng mga estudyante sa Pisara. Isang bansa lang. Saan ito? Itinuro ko ang huling punto. Ang digmaan sa Ukraine ay nasa 3 taon na. Ang Taiwan Strait ay hindi tiyak. Ang gitnang silangan ay pulbura. Ang krisis ay hindi dumarating ng hiwa-hiwalay. Dumarating ito ng sabay-sabay. Binalot ng mabigat na katahimikan ang lecture hall. Mayroong nakayuko, mayroong nakatingin sa labas ng bintana. Ibinaba ko ang tisa. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. Kaya tinatanong ko, aling bansa ang ginawa ang lahat ng 5 krisis na ito bilang oportunidad? Itinaas ni Julia ang kanyang kamay ngunit huminto. Nagbukas ng bibig si Liwei at isinara ulit. Nakatingin lang si Hans sa lamesa. Pinaiikot ni Maria Aya de la Cruz ang kanyang panulat. Walang sinuman ang nakasagot. Isinara ko ang aking libro. At iniwan ko ang huling salita. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang tungkol sa bansang iyon. Umalis ako sa lecture hall. Narinig ko ang bulungan ng mga estudyante sa likuran. Ang katotohanang matutuklasan nila kinabukasan ay ganap na babali sa kanilang pananaw sa mundo. Pagbukas ko ng pinto ng lecture hall kinabukasan, nagulat ako. Ang mga estudyante ay naroon na. 30 minuto itong mas maaga kaysa karaniwan. Kitang-kita ang bakas ng kawalan ng tulog sa kanilang mga mata. Pagdating ko sa podium, itinaas ni Maria Aya de la Cruz ang kanyang kamay. Profesor, ang bansa ba ay ang Amerika? May pag-asa ang kanyang boses. May matinding pagnanais siyang mangyari iyon. Dahan-dahan akong umiling. Ang Amerika ay tiyak na isang mahusay na bansa. Ngunit ito ay nagpapalabas lamang ng pera. Gumagawa lang sila ng mga solusyon na panandalian. Naghahanap sila ng mabilis na solusyon. Sumigla ang mukha ni Julia. Ngunit, patuloy ko, ang Amerika ay nagtiis lang. Hindi nila ginawang oportunidad ang krisis. Tumahimik ang lecture hall. Mula noong 2008, 15 taon na ang lumipas. Ang mga kabataan ay nawalan ng pag-asa. Tiningnan ko ang mga survey. 7 sa 10 kabataang Amerikano ang nagsasabing walang kinabukasan. Kinagat ni Julia ang kanyang labi. Tingnan ang Silicon Valley. Minsan, pinamunuan nito ang digital na industriya sa mundo. Ngayon, nahuli sila sa pagbabago. Sa digitalisasyon, maraming ahensiya ng gobyerno ng US ang gumagamit pa rin ng lumang teknolohiya. Naging matatag ang boses ko. Iba ang isang bansa. Binago nito ang lahat gamit ang digitalisasyon. Ang mga mag-aaral sa elementarya ay natututo ng coding at ang mga profesional ay gumagamit ng artificial intelligence. Biglang tumayo si Liwei. Kaya, ang China? Kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nanginginig ang kanyang boses. Tila mas malaki ang takot kaysa sa lindol. Ang laki ng ekonomiya ng China ay totoo. Ngunit Liwei, hindi lahat ay tungkol sa laki. Sumulat ako ng numero sa Pisara, 21%. Porsyento ng kawalan ng trabaho ng kabataan. Walang trabaho kahit nagtapos ng universidad. Ang mga nagtapos sa prestihiyosong universidad sa Shanghai ay nagde-deliver lang ng mga package. Paano ang real estate? Ang presyo ng pabahay sa Guangzhou, Shenzhen, Beijing ay bumagsak sa kalahati. Nalugi ang Evergrande. Ang pinakamalaking real estate company ng China ay bumagsak. Nanghina ang mukha ni Liwei. Tingnan ang mga electric vehicle. Puno ng electric vehicle ang buong China. Gumagawa lang sila, pero hindi nila mabenta. Nagtambak ang mga bagong sasakyan sa lahat ng parking lot ng pabrika. Sandali akong tumigil. Paano ang semiconductor? Hindi sila makakagawa ng pinakabagong chip dahil sa mga parusa ng Amerika. Ngunit, may isang bansa na humahawak sa 70% ng mga kritikal na bahagi ng semiconductor sa mundo. 30% rin ng baterya ng electric vehicle. Sa sandaling ito, ginagamit ninyo ang mga produkto ng bansang iyon. Nag-ingay ang lecture hall. Nagtinginan ang mga estudyante. Dahan-dahang tumayo si Hans. Ang estudyanteng mula sa Alemanya, iba ang Alemanya. Kami ang superpower sa manufacturing. Sasakyan, makinarya, kemikal lahat ay pinakamahusay sa mundo. Tinitigan ko si Hans sa loob ng ilang sandali. Ang huling piraso ng kanyang pagmamalaki ay natitira sa kanyang mga mata. Hans, alam mo ba ang tungkol sa industriya ng sasakyan ng Alemanya? Oo naman.
Ang lolo ko ay isang inhinyero sa Volkswagen. Ngayon, ano na? Isinara ni Hans ang kanyang bibig. Sumulat ako sa pisara. Ang presyo ng stock ng Volkswagen ay bumagsak ng 40% sa loob ng 3 taon. Ang operating rate ng pabrika ng BMW ay 60%. Hindi naabot ng Benz ang kalahati ng target nito sa pagbebenta ng electric vehicle na wala ang kulay sa mukha ni Hans. Pinutol ang gas mula sa Russia. Walang alternatibo. Ang presyo ng kuryente ay tumaas ng 3 beses, 40 cents bawat kilowatt hour. Ito ang pinakamataas na presyo ng kuryente sa Europa. Huminto ang mga pabrika. Isang 200 taong gulang na kumpanya ng bakal ang nagsara. Gumawa sila ng wind power, ngunit walang kuryente kung walang hangin. Ganon din ang solar power. Maikli ang araw sa taglamig, kaya kulang ang kuryente. Kinuyom ni Hans ang lamesa. Nabigo ang Alemanya sa pagbabago sa electric vehicle. Kumapit sila sa teknolohiya ng internal combustion. Samantala, inangkin ng isang bansa ang buong merkado ng baterya ng electric vehicle. Bumagsak si Hans sa upuan. Binalot ng mabigat na katahimikan ang lecture hall. Ito ang sandali nang bumagsak ang pagmamalaki ng mga estudyante mula sa Amerika, Tsina at Alemanya. Yumuko si Maria Aya de la Cruz. Ibinaba ni Li Wei ang kanyang panulat. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga estudyante. Ang mga dakilang bansa ay bumabagsak. Ang mga superpower na namuno sa mundo sa loob ng 100 taon ay nawawalan ng lakas. Ngunit may isang maliit na bansa. Sinusubukan nitong punan ang lugar na iyon. Tahimik na nagtanong si Julia. Profesor, anong bansa ba talaga iyon? Ngumiti ako. Sasabihin ko ang pangalan nito sa susunod na klase. Napabuntong hininga ang mga estudyante, ngunit nagbago ang kanilang tingin. Hindi na ito kuryosidad, kundi pagkaapurahan. Sa sandaling marinig nila ang pangalan, ang lecture hall ay malulubog sa gulat. Dumating ang oras ng susunod na lecture. Nang buksan ko ang pinto ng lecture hall, sabay-sabay na tumingala ang mga estudyante. Puno ng tensyon ang hangin. Dahan-dahan akong umakyat sa podium. Kinuha ko ang tisa. Pagkatapos, malaki akong nagsulat ng 2 pantig sa pisara. Pili. Sumabog ang lecture hall. Pilipinas? Sigaw ni Julia. Hindi siya makapaniwala. Profesor, hindi ba maliit na bansa ang Pilipinas? Itinaas ni Li Wei ang kanyang kamay. Puno ng pagkalito ang kanyang boses. Tumango ako. Tama. Maliit ang Pilipinas. Kung titingnan ng sukat, ito ay ika 73 sa mundo. Populasyon, 115 milyon. Ika, 13 sa mundo. Mas maliit kaysa sa estado ng California ng Amerika. Nag-ingay ang mga estudyante. Ang kanilang tingin ay nagsasabing, kaya paano sila nakaligtas sa krisis? Mayroong umiiling. Sinimulan kong isulat ang mga numero sa pisara. Ngunit ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugang maliit ang impluensya. Isinulat ko ang unang punto, BPO at IT-BPM, pagmamanupaktura ng semiconductor at electronics. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay nagbibigay ng karamihan sa mga kritikal na serbisyo at bahagi na kailangan para sa pandaigdigang teknolohiya at manufacturing. Ang chip na pumapasok sa iPhone ng Apple, ang paggawa nito ay mahalaga sa serbisyo at inhinyerya ng Pilipino. Gayun din ang autonomous driving chip ng Tesla. Ang AI chip ng Nvidia ay hindi magagawa nang wala ang BPO at engineering support ng Pilipinas. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Ang smartphone na hawak ninyo, ang puso nito ay sinusuportahan ng Pilipinas. Ito ang teknolohiya na itinayo ng dakilang henerasyon ng mga Pilipino mula sa wala. Sabay-sabay na tumingin ang mga estudyante sa kanilang mga smartphone. Mayroong nagbukas ng bibig, mayroong kumurap. 3 estudyante sa harapang upuan, ang sabay-sabay na binaligtad ang kanilang smartphone upang tingnan ang warranty o manufacturer nito. Isinulat ko ang pangalawang numero, pagmamanupaktura ng baterya at electric vehicle EV components, 30%. Sumandal si Hans. Ang mga kumpanya sa Pilipinas at ang mga Filipino engineers ay kumukuha ng 30% ng pandaigdigang bahagi ng electric vehicle. Ang mga wiring harness, ang mga kritikal na bahagi ng baterya ng Tesla ay may Filipino assembly at quality control. Gayun din ang baterya ng Volkswagen. Ginagamit ito ng GM at Ford. Namutla ang mukha ni Hans. Nangangahulugan iyon na ang sasakyang Aleman ay walang silbi kung wala ang bahagi mula sa bansa. Ginagamit ng BMW at IUDI.
3 sa 10 electric vehicle sa Europa ang tumatakbo sa mga bahagi na gawa o sinuportahan ng Pilipinas. Ganon din ang Amerika. Tumahimik ang lecture hall. Isinulat ko ang pangatlong punto, high function display at camera sensor assembly. Ginagawa ng mga kumpanyang Pilipino ang karamihan sa camera sensor at special display ng mga premium na smartphone sa mundo. Ang performance ng camera ng iPhone ay sinusuportahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Siyempre, gayon din ang mga smartphone ng Pilipinas. Binaligtad ni Julia ang kanyang iPhone at bumulong, hindi ka pani-paniwala. Isinulat ko ang huling numero, Defense Technology at Global Security Support. Nag-ingay muli ang lecture hall. Sa kabila ng pagiging maliit, ang Pilipinas ay may world-class na kakayahan sa maintenance at assembly ng defense technology. Ang teknolohiya ng submarino, missile defense system, at mga bahagi ng fighter jet, ang mga ito ay mahalaga para sa mga kaalyado. Umaasa rin ang Amerika sa teknolohiya ng Pilipinas. Itinuro ng aking daliri ang pisara. Ang mga armas na pumigil sa drone ng Russia sa digmaan sa Ukraine ay gumagamit ng mga bahagi mula sa isang Filipino supplier. Ang seguridad ng Europa ay indirectly na sinusuportahan ng Pilipinas. Hinihingi ng mga kaalyado ang mga bahagi ng teknolohiya ng Pilipinas. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Walang sinuman ang makapagsalita. Sumulat ako ng huling pangungusap sa pisara. Ang bansa na kumakapit sa mundo, dahan-dahang itinaas ni Li Wei ang kanyang kamay. Professor, ang Tsina, gumagawa rin kami ng semiconductor at electric vehicle. Umiling ako. Gumagawa ang Tsina, ngunit wala silang core technology. Hindi sila makakagawa ng semiconductor manufacturing equipment kung hindi ibebenta ng Netherlands o Pilipinas. Bumibili rin sila ng materyales ng baterya. Nag-assemble lang sila. Isinara ni Li Wei ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang kamao. Tahimik na nagtanong si Maria Aya de la Cruz. Professor, naghirap din ang Pilipinas sa crisis. Bakit sila nagtagumpay muli? Sandali akong tumahimik. At dahan-dahan akong sumagot. Nang magtago ang ibang bansa, naghamon ang Pilipinas. Nang dumating ang krisis, sinubukan ng ibang bansa na panatilihin ang status quo, ngunit nagbago ang Pilipinas. Iyon ang pagkakaiba. Binalot ng malalim na katahimikan ang lecture hall. Namula ang gilid ng mata ni Maria Aya de la Cruz. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Nagbago ang kanilang tingin. Hindi na sila nagdududa. Ang sasakyan na sinasakyan ninyo, ang smartphone na ginagamit ninyo, ang seguridad na nagpoprotekta sa inyo lahat ay konektado sa Pilipinas. Kung titigil ang Pilipinas, titigil ang mundo. Inilapag ni Julia ang kanyang smartphone. Tumango si Hans. Nakatingin si Li Wei sa labas ng bintana. Inilapag ko ang tisa. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin kung paano nagawa ito ng Pilipinas. Nagtinginan ang mga estudyante. Ngayon, gusto na nilang malaman. Talagang gusto na nilang malaman. Ang lihim ng maliit na bansang humawak sa mundo. Sa susunod na klase, makakaranas sila ng mas malaking gulat. Puno pa rin ng tensyon ang lecture hall. Gustong malaman ng mga estudyante kung paano umakyat ang Pilipinas sa posisyong iyon. Binura ko ang pisara at gumuhit ng bagong talahanayan. Sumulat ako ng pangalan ng 5 bansa. Nang dumating ang krisis, ano ang ginawa ng bawat bansa? Itinuro ng aking kamay ang unang pangalan. Una, tingnan natin ang Amerika. Noong 2008, dumating ang krisis pinansyal. Ano ang ginawa nila? Sumagot si Julia. Naghulog sila ng pera. Gumawa sila ng quantitative easing. Tama, naghulog sila ng maraming dolyar. Naglagay sila ng 5 trilyon sa merkado. Nalutas ba ang problema? Hindi. Nagbigay lang ito ng oras. Itinuro ko ang pangalawang pangalan. Paano ang Europa? Gumawa sila ng mga regulasyon. Regulasyon sa kapaligiran, regulasyon sa paggawa, regulasyon sa data. Hindi makahinga ang mga kumpanya. Yumuko si Hans. Ano ang dahilan kung bakit nabigo ang mga kumpanya ng sasakyan ng Alemanya sa pagbabago sa electric vehicle dahil sa mga regulasyon? Tumatagal ng 5 taon upang magtayo ng isang pabrika. Tumahimik ang lecture hall. Itinuro ko ang pangatlong pangalan. Ang Tsina ay kumontrol. Nang kumalat ang COVID, isinara nila ang mga lungsod. Ikinulong nila ang 25 milyong tao sa Shanghai sa kanilang mga bahay. Huminto ang ekonomiya. Kinagat ni Li Wei ang kanyang labi. Nang gumuho ang real estate, ano ang ginawa nila? Kinontrol nila ang media.
Nag-censored sila. Hindi nawala ang problema, hindi lang ito nakita. Naging matatag ang boses ko. Tingnan natin ang Pilipinas. Matagal na silang nakaranas ng krisis. Noong 1980s, dumanas sila ng matinding krisis pampolitika at pang-ekonomiya. Ano ang ginawa nila? Mahinang sumagot si Maria Aya de la Cruz. Nagtiis sila. Tama, sinubukan nilang panatilihin ang status quo, ngunit nagbago ang Pilipinas. Sila ay may ibang panig din. Hindi sila tumakas mula sa krisis. Sa halip, hinarap nila ito. Sinimulan kong isulat ang mga numero sa pisara. 1945. Natapos ang digmaan. Nasunog ang bansa. Ang Amerika, inokupa. Ang Alemanya, hinati. Itinuro ng aking daliri ang pangalan ng Pilipinas. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Tumayo ang mga tao. Muling itinayo nila ang bansa mula sa mga guho. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Ipinagbili ng mga ina ang kanilang mga ari-arian upang makabili ng aklat-aralin para sa kanilang mga anak. Napigil ng lecture hall ang hininga. Ibinahagi ng mga bata ang kanilang kahit anong tinapay. Sa loob lamang ng 30 taon, sila ay naging tiger economy ng Asya. Laki ang mata ni Julia. Posible ba iyon? Nagawa iyon ng Pilipinas. At nagsimula ang daan patungo sa teknolohiya. Nagsimulang maghamon ang mga kumpanyang Pilipino sa mundo. BPO, electronics, manufacturing. Sumulat ako ng susunod na numero, 1970s. Global oil crisis. Tinamaan ng krisis sa langis. Nagkaroon ng kaguluhan ang Amerika. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Nag-invest sila sa energy efficiency technology. Gumawa sila ng matipid sa gasolina na mga sasakyan. Nagumpisa ang kumpanya ng jeepney na may sariling Filipino innovation. Sumandal si Hans. 2010s. Economic pressure mula sa China. Nagkaroon ng geopolitical pressure. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Tinitigan ako ni Li Wei nang may pag-aalinlangan. Nagsimula silang mag-develop ng alternative technology. Nag-iba-iba sila ng supply chain sa Vietnam, Indonesia at Taiwan. Pinatibay din nila ang relasyon sa gitnang silangan. Sa loob ng 2 taon, binawasan nila ang pag-asa sa isang bansa at lumikha ng mas matatag na istruktura ng ekonomiya. Nanginginig ang kamao ni Li Wei, 2020. COVID-19 pandemic. Ang buong mundo ay nag-lockdown. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Ang mataas na kamalayan at kooperasyon ng mga tao ay pumigil sa pagsabog ng impeksyon na tulad ng sa kanluran. Transparent na paglalabas ng impormasyon. Mabilis na pagdevelop at pagbabakuna. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Ang ibang bansa ay tumakas mula sa krisis, ngunit tinanggap ng Pilipinas ang krisis. Ano ang ibig sabihin nito? For Epson, tahimik ang lecture hall, walang sinuman ang makasagot. Dahan-dahan kong sinabi, ang mga Pilipino ay hindi natatakot sa krisis. Hindi sila tumatakas, haharapin nila ito at gagawin itong oportunidad. Saan nagmula ang gene na iyon? Nasaksihan ko ito gamit ang aking sariling mga mata. Tahimik na nagtanong si Maria Aya de la Cruz. Profesor, posible ba talaga iyon? Paano nila nagagawa iyon? Sandali akong tumahimik. At matatag kong sinabi. Pumunta ako mismo sa Pilipinas. Biglang binalot ng katahimikan ang lecture hall. Hindi marinig ang paghinga ng mga estudyante. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang Pilipinas na nakita ko. Isinara ko ang aking libro. Hindi gumalaw ang mga estudyante. Ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay lampas sa kanilang imahinasyon. Sa susunod na oras ng lecture, puno na ang lecture hall. Mayroong mga estudyante na nakatayo pa sa pasilyo. Mayroon ding mga estudyante mula sa ibang departamento na nakarinig ng tsismis. Tumayo ako sa podium at dahan-dahan akong nagbukas ng bibig. Noong nakaraang Setyembre, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Manila. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Hinihintay ng lahat ang aking susunod na salita. Nang magbukas ang pinto ng eroplano, napagtanto ko. Ibang dimensyon ito kaysa sa Amerika, may pagkamangha sa aking boses. Isipin ang JFK Airport, lumang gusali, sirang escalator, 2 oras na paghihintay sa immigration, marumi ang banyo, at hindi magiliw ang mga empleyado. Tumango si Julia. Paano ang Heathrow Airport? 1 oras at kalahati upang mahanap ang bagahe. Ang pagkawala ay karaniwan. Ang Charles de Gaulle ay malinis,
ngunit huwag umasa sa serbisyo. Sumulat ako ng numero sa pisara. NAIA. Immigration 5 minuto. Pagkuha ng bagahe 10 minuto. Customs 3 minuto. Kabuuan 18 minuto. Nag-ingay ang mga estudyante. Ngunit hindi lang ang bilis ang nakakagulat. Ang nakita ko ay hindi ang pasilidad, kundi ang tao. Naalala ko ang araw na iyon. Pumasok ako sa banyo. May nagtatrabaho na cleaner na mukhang nasa 60s. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Saan po kayo galing?" Sa perpektong Ingles. Nagulat si Maria Aya de la Cruz. Nagtanong ako, "Kailan ka nag-aral ng Ingles?" Ngumiti ang taong iyon at sinabi, "Marami po kasing foreign customers, kaya tinuruan po kami ng kumpanya." Nag-aral daw siya pagkatapos ng 60 taong gulang. Lumakas ang boses ko. Ang cleaner sa JFK ay hindi marunong mag-Ingles, kahit Amerikano. Ang mga empleyado sa Heathrow ay tila naiinip. Ngunit ang cleaner sa Pilipinas ay nag-aaral ng Ingles para sa mga dayuhan. Tumahimik ang lecture hall. Pumunta ako sa information counter. May isang batang empleyado na nasa 20s. Nagtanong ako kung paano pumunta sa Manila. Sandali akong tumigil. Ibinuklat ng empleyado ang mapa. Habang minarkahan ng pulang panulat, tinuruan niya ako ng 3 paraan: tren, taxi, at bus, presyo, oras, kalamangan, at kahinaan lahat. Sa ibang bansa, ituturo lang nila, doon. Iba ang empleyado sa NAIA. Tinrato nila akong parang pamilya. Tumango ang mga estudyante. Pumunta ako sa duty free. May isang babae na nasa 50s na nagtatrabaho. Dumating ang isang Chinong customer. Nagpaliwanag siya sa Chino. Dumating ang isang Pilipino. Lumipat siya sa Tagalog. Nang dumating ako, kinausap niya ako sa Ingles. Sumandal si Li Wei. Nagsasalita siya ng 3 wika? Tama, sabi niya. Kailangan po naming gawing komportable ang aming mga customer. Sinusuportahan daw siya ng kumpanya. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Napagtanto ko sa sandaling iyon. Ito ba ang bansang wasak 50 taon na ang nakalipas? Ang bansang nasunog ang lahat dahil sa digmaan? Nanginginig ang boses ko. Ngunit ngayon, ito ang isa sa pinakamahusay na paliparan sa mundo. Ito ay pinili bilang world's friendliest airport sa loob ng maraming taon. Hindi ang pasilidad, kundi ang tao ang gumawa nito. Binalot ng katahimikan ang hall. Nakita ko ang information robot. Nagturo ng daan ang artificial intelligence. May libreng wifi, shower room, massage chair, at maging movie house. Mahinang sinabi ni Julia, sa JFK, bayad pa ang wifi. Tama, ang Amerika ay ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit ang paliparan ay tulad ng isang developing country. Paano ang Pilipinas? Marami sa mga ito ay libre. Itinuro ko ang pisara. Ang pinakanakakagulat sa akin ay ang tingin ng mga empleyado. Mayroon silang pagmamalaki. Ang kanilang ekspresyon ay nagsasabing ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. May damdamin ang aking boses. Ang mga empleyado sa JFK ay pagod. Ang Heathrow ay mechanical. Ang Charles de Gaulle ay magalang, ngunit may distansya. Iba ang NAIA, buhay. Tahimik na nagtanong si Maria Aya de la Cruz. Profesor, ganun ba talaga iyon kaiba? Tumango ako. 3 oras ako sa paliparan. Nakita ko ang mga 30 empleyado. Cleaner, information clerk, duty-free seller, security guard. Iba-iba ang edad, mula 20s hanggang 70s. Sandali akong tumigil. Lahat sila ay pareho. Puno ng kumpiyansa. Isang tingin na nagsasabing ipinagmamalaki nila ang bansang ito. Ang pagmamalaki sa bansa na itinayo ng kanilang henerasyon mula sa wala, binalot ng malalim na katahimikan ang lecture hall. Iniwan ko ang huling salita, ang NAIA ay ang mismong kinabukasan. At napagtanto ko, ang dahilan kung bakit nakaligtas ang Pilipinas sa krisis ay hindi ang pasilidad. Ito ay ang tao. Ang mga taong may pagmamalaki. Nagliwanag ang mata ng mga estudyante. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin kung paano ginawa ng Pilipinas ang aging population bilang oportunidad. Umalis ako sa lecture hall. Nagsimula ng masigasig na diskusyon ang mga estudyante sa likuran. Ang susunod na kwento na maririnig nila ay isang bagay na hindi nagawa ng kanilang mga bansa. Ang lecture hall ay mas tahimik kaysa karaniwan. Hinihintay ng mga estudyante ang susunod na kwento na sasabihin ko. Sumulat ako ng malaking numero sa pisara. Proporsyon ng populasyon na 65 pataas.
Hapon 3%, Alemanya 22%, Korea 19%. Tumango si Maria Aya de la Cruz. Ang Hapon ang pinakaseryoso. Isa sa 3 tao ay matanda. Tumango ako. Tama. Ngunit tingnan natin ang resulta. Sumulat ako ng isa pang numero sa tabi. Employment rate ng matatanda. Pilipinas returning OFW. Seniors, 25%. Alemanya 8%. OECD average, 15%. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Paano ang isang bansa? Sumulat ako ng malaking numero. 36%. Nag-ingay ang lecture hall. Ito ang numero ng Korea. Higit sa 2 beses ang OECD average, 10% mas mataas kaysa sa Hapon. Nagtatrabaho ang mga matatanda sa Korea. Itinaas ni Hans ang kanyang kamay. Professor, hindi ba ito tungkol sa Pilipinas? Hindi ba ito aagaw sa trabaho ng mga kabataan? Ngumiti ako. Hans, iyan ang European way of thinking. Iba ang Pilipinas. Naalala ko ang tren na sinakyan ko mula sa NAIA. Sumakay ako sa tren mula sa NAIA, papunta sa Maynila. Nag-concentrate ang mga estudyante. Bumaba ako sa istasyon. May isang taong mukhang nasa 70s na nakatayo, nakasuot ng vest na kulay dilaw at may nakasulat na Senior Service Personnel. Ipinaliwanag ko ang nakita ko. Tumakbo ang mga kabataan mula sa tren. Delikado, dahan-dahang sinabi ng taong iyon. Maglakad po kayo ng dahan-dahan. Umiling si Julia. Iyon ba ang trabaho? Mahalagang trabaho. Pinipigilan ang aksidente sa istasyon. Maaari ring gawin ng isang batang security guard. Ngunit iba, kung ang isang lolo ang magsabi nito, itinuro ko ang pisara. Nakikinig ang mga tao. Nagbibigay sila ng paggalang. Ang karanasan ay nagiging lakas. Mahinang sinabi ni Maria Aya de la Cruz. Nagtatrabaho rin ang mga matatanda sa Pilipinas. Paglilinis sa call center o BPO. Tumango ako. Oo. Ngunit may malaking pagkakaiba. Ang Pilipinas ay sinusubukan na baguhin ito. Paggawa para sa pagpapayaman, hindi para sa pangangailangan. Sinimulan ko ang susunod na kwento. Pumunta ako sa Makati. Mayroong startup support center. Pumasok ako. Nakikinig ang mga estudyante. Nagpipitch ang mga batang entrepreneur ng kanilang business plan. Sino sa tingin mo ang nakikinig? Sandali akong tumigil. Mga nagretirong tao na nasa 60s at 70s. Mga banker na may 30 taong karera. Mga engineer na may 40 taong karanasan. Mga dating CEO. Laki ang mata, niliway. Nagbibigay sila ng payo. Nakita nila ang mga pagkakamali sa business plan. Kumonekta sila ng mga network. Ipinakilala nila sa mga investor. May pagkamangha sa aking boses. Sinabi ng isang kabataan, dahil sa lolo na ito, ang 10-10 taong trial and error ay naging 1 taon. Ang karanasan ay nagiging asset. Tumahimik ang lecture hall. Paano sa Alemanya? Kung magretiro, nasa bahay. Sa Pilipinas, nagtatrabaho sa convenience store. Ngunit iba ang bagong henerasyon ng mga senior citizen ng Pilipinas. Nagbabahagi sila ng kaalaman. Nagpapadala sila ng karanasan. Yumuko si Hans at Maria Aya de la Cruz. Ang mga senior citizen ng Pilipinas ay hindi pabigat, kundi asset. Nagbigay ako ng mas maraming halimbawa. Pumunta ako sa isang cultural center. Isang 70 taong gulang na guro ang nagtuturo ng calligraphy o Filipino martial arts. Sino ang mga estudyante? Mga dayuhan. Nagulat si Julia. Dumating sila para mag-aral ng kultura ng Pilipinas. Posible rin ang isang batang guro. Ngunit iba ang guro na may 70 taong karanasan sa buhay. Sumulat ako ng isa pang numero sa pisara. 30% ng mga counselor sa hotline ay 65 taong gulang pataas. Nakikinig sila sa problema ng mga kabataan. Nagpapayo sila sa problema ng mag-asawa. Lumakas ang boses ko. Mas mahusay sila kaysa sa isang batang counselor. Alam nila ang buhay. Sinasabi ng mga kabataan, napakakalma ng boses ni Lola. Nag-ugong ang mga estudyante. Pinag-usapan ko ang Amerika. Paano ang mga senior citizen ng Amerika? Kung magretiro, pupunta sa Florida, mag-golf. Hiwalay sila sa lipunan. Dumilim ang ekspresyon ni Julia. Sa Alemanya, kumukuha sila ng pensyon at nasa bahay. Nag-aalaga lang ng mga apo. Kinagat ni Hans ang kanyang labi. Kaya, ang kalungkutan ng problema, umaabot sa 30,000 ang namamatay ng mag-isa taon-taon. Namula ang gilid ng mata ni Maria Aya de la Cruz. Ngunit iba ang Pilipinas. Sila ay nagbabago. Nagtatrabaho,
nagtuturo, nagpapayo, nagbibigay ng payo. Nasa loob sila ng lipunan. Itinuro ko ang Pisara. Ang mga senior citizen ng Pilipinas ay hindi pabigat, kundi asset. Ang karunungan na itinayo ng matatanda sa buong buhay nila ay nagiging pakpak ng batang henerasyon. Binalot ng malalim na katahimikan ang lecture hall. Naalala ng mga estudyante ang kanilang sariling bansa. Idinagdag ko ang huling salita. Ginawa ng Pilipinas ang krisis bilang resource. Hindi sila natakot sa pagdami ng matatanda. Ginawa nila itong oportunidad. Tahimik na nagtanong si Maria Aya de la Cruz. Profesor, paano nagagawa iyon ng Pilipinas? Ngumiti ako. Pag-uusapan natin sa susunod na klase kung paano naghahanda ang Pilipinas para sa edad ng artificial intelligence. Nagbago ang tingin ng mga estudyante. Ngayon, gusto na nilang matuto ang lihim ng bansa kung saan ang lahat, mula sa mga mag-aaral sa elementarya hanggang sa mga profesional, ay ginawang kaibigan ang artificial intelligence. Pagbukas ko ng pinto ng lecture hall, naghihintay na ang mga estudyante. Ang kanilang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng pag-asa. Tumayo ako sa podium at nagtanong ako, aling bansa ang natatakot na aagawin ng artificial intelligence ang trabaho? Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Itinuro ng lahat ang kanilang sariling bansa. Tama, Amerika, Europa, China lahat ay natatakot. Malaki akong nagsulat sa Pisara, IBA ang Pilipinas. Tinaas ng mga estudyante ang kanilang ulo. Hindi natatakot ang Pilipinas sa artificial intelligence. Ginagawa nila itong kaibigan. Naalala ko ang nakita ko sa Maynila. Pumunta ako sa isang paaralan sa elementarya sa Maynila, grade 3 class. Binuksan ni Julia ang kanyang notebook. Ang mga bata ay nakaupo sa harap ng computer. Ano sa tingin mo ang ginagawa nila? Sandali akong tumigil. Nagko-coding sila sa Python. Nag-ingay ang lecture hall. Python ang grade 3? Hindi makapaniwala si Hans. Oo, ang 8 taong gulang ay nagsusulat ng code. Gumagawa sila ng simpleng laro. Gumagawa rin sila ng artificial intelligence chatbot. Nag-ingay ang mga estudyante. Nagtanong ang guro, ano ang artificial intelligence? Sumagot ang isang bata, kaibigan, may pagkamangha sa aking boses. Ano ang sasabihin ng mga bata sa Alemanya? Sasabihin nilang nakakatakot. Ang mga bata sa Amerika ay nagsasabing aagawin ang trabaho. Nanigas ang mukha ni Hans at Julia. Iba ang mga bata sa Pilipinas. Tinitingnan nila ang artificial intelligence bilang kaibigan, kasama nila sa paglalaro. Sinimulan ko ang susunod na kwento. Pumunta ako sa isang high school sa Manila. Tiningnan ko ang timetable. Mayroong subject na artificial intelligence. Required subject ito. Sumandal si Li Wei. Required subject? Elective lang sa China. Sa Pilipinas, required ito. Lahat ng high school student ay nag-aaral. Prinsipyo ng artificial intelligence, data analysis, machine learning. Sumulat ako sa Pisara. Nag-obserba ako sa klase. Gumagawa ang mga estudyante ng sarili nilang artificial intelligence model. Isang programa na kumikilala ng larawan ng bulaklak. Itinuro ng aking daliri ang tisa. Ang 27 taong gulang ay nagtuturo sa artificial intelligence. Naglalagay ng data, kinukumpirma ang resulta. Kung mali, itinatama. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng high school student ng Pilipinas. Tumahimik ang lecture hall. Nagtanong ang guro, paano kung agawin ng artificial intelligence ang trabaho mo? Ibinigay ko ang sagot ng estudyante. Sasagutin ng isang estudyante. Kung ganun, ako ang gagawa ng artificial intelligence. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ito ang Pilipinas. Hindi sila natatakot. Haharapin nila ito. Sumulat ako ng susunod na numero. World Ranking ng Filipino Tech, BPO Solutions, sa performance, first place. Itinaas ni Julia ang kanyang kamay. BPO Solutions? Oo. Industrial robot na may artificial intelligence. Ang katumpakan at durability nito ay world class. Ang katumpakan ng pagsasalin ay top class. Sinabi ko ang aking karanasan. Sinubukan kong isalin ang Tagalog sa Ingles. Mas tumpak kaysa sa Google Translate. Naiintindihan nito ang konteksto. Nagulat si Li Wei. Mataas din ang teknolohiya ng pagsasalin ng China ngunit mas nauuna ang Pilipinas. Lalo na sa pagsasalin ng technical terms, medikal, legal, inhinyeriya, itinuro ko ang Pisara. Bakit? Nakakolekta sila ng maraming high-quality data. Nagtulungan ang gobyerno at mga kumpanya.
Lumakas ang boses ko. Tingnan ang Toyota. Nag-invest ng trilyong piso sa artificial intelligence at autonomous driving sa Pilipinas. Ang Sony at Panasonic ay nag-invest sa entertainment at sensor sa Pilipinas. Nag-invest ang kumpanya sa factory automation at smart city. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Hindi ba nag-invest din ang mga kumpanya ng Amerika? Tanong ni Julia. Oo. Ngunit iba ang direksyon. Nag-invest ang Amerika sa serbisyo. Google, Meta, Amazon ay nag-invest sa advertising at shopping. Itinaas ko ang isang daliri. Nag-invest ang Pilipinas sa manufacturing, semiconductor manufacturing equipment, robot para sa automation ng baterya. Binabago nila ang real economy. Tumango si Hans. Ang Alemanya ay manufacturing superpower din. Bakit hindi namin sila maabutan? Bilis. Hans, ang Alemanya ay gumagawa ng 5-year plan. Ang Pilipinas ay ginagawa ito sa loob ng 1 taon. Sinimulan ko ang kwento ng pabrika na nakita ko. Pumunta ako sa isang automobile factory. Nag-assemble ang robot ng sasakyan. Nakikita ng artificial intelligence ang mga defective product. May pagkamangha sa aking boses. Ang katumpakan ay 99.9%. Mas tumpak kaysa sa tao. Nagtatrabaho ito ng 24 oras na walang pahinga. Nagbukas ng bibig ang mga estudyante. Hindi ba nakakatakot? Mawawalan ng trabaho, tahimik na nagtanong si Maria Aya de la Cruz. Umiling ako. Iba ang pag-iisip ng mga Pilipino. Kung ang robot ang gagawa ng simpleng trabaho, dapat gawin ng tao ang mas creative na trabaho. Sumikip ang lecture hall. Sa katunayan, nangyayari iyon. Ang mga factory worker ay nagiging data analysis specialist. Sinusuportahan ng kumpanya ang edukasyon. Idinagdag ko ang huling salita. Ang mga bata sa Pilipinas ay hindi natatakot sa artificial intelligence. Ganon din ang mga matatanda. Tinatanggap nila ang pagbabago. Ito ang armas ng mga bata upang labanan ang mundo. Nanginginig ang tingin ng mga estudyante. Isinara ko ang aking libro. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin kung paano nalampasan ng Pilipinas ang mga makasaysayang krisis. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ang kwento ng bansang hindi kailanman sumuko. Sa gitna ng digmaan, krisis at kalamidad, dumating ang oras ng huling lecture. Puno ng mga estudyante ang lecture hall. Mayroon ding mga tao sa labas ng pasilyo. Dahan-dahan akong umakyat sa podium at sinimulan kong isulat ang mga taon sa pisara. 1945, natapos ang digmaan ng Pilipinas. Tumahimik ang mga estudyante. Ang bansa ay naging guho. Lahat ng pangunahing lungsod ay nawasak. Namutla ang mukha ni Maria Aya de la Cruz. Napunta sa ilalim ng kolonyal na kontrol. Nawalan ng soberanya at tinanggihan ang kasaysayan. Sandali akong tumigil. Ngunit ano ang ginawa ng mga Pilipino? Nagtayo sila ng mga paaralan mula sa mga guho. Nagbahagi sila ng mga aklat-aralin. Tahimik nilang pinrotektahan ang kanilang kultura. Sumikip ang lecture hall. Muling itinayo nila ang bansa sa loob ng ilang dekada. Hindi nila nawala ang kanilang identidad. Ito ang Pilipinas. Sumulat ako ng susunod na taon. Pagkatapos ng digmaan, mahirap ang mga tao. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Nawala ang lahat. Bahay, trabaho, pamilya. Ang per capita income ay nasa ilang dolyar. Itinuro ng aking daliri ang pisara. Ilang dolyar. Isa sa pinakamahihirap na bansa sa Asia. Tinago ni Julia ang kanyang bibig. Ngunit ngayon, ano na? Higit sa 3,000. Lumaki ng daan-daang beses. Nag-ingay ang mga estudyante. Ilang dekada lang. Hindi ito nakikita sa kasaysayan ng mundo. Paano ito naging posible? Dahan-dahan akong sumagot. Hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagtatrabaho sila sa umaga at nag-aaral hanggang gabi. May damdamin ang aking boses. Ang mga magulang ay nagtitipid sa kanilang kinakain upang ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan. Ang edukasyon, ang tanging pag-asa. Tumahimik ang lecture hall. Sumulat ako ng pangatlong taon, 1973, Global Oil Crisis. Tinaas ng mga estudyante ang kanilang ulo. Ang bansa ay halos bumagsak. Naubos ang langis. Ang buong mundo ay nalubog sa kaguluhan. Naalala ko ang sandaling iyon. Ano ang gagawin ng ibang bansa? Sisisihin ang gobyerno at magdedemo. Tumango si Liwei. Iba ang Pilipinas. Nagkaisa ang mga tao at nagsimula ng energy saving campaign. Lumakas ang boses ko. Ang mga pabrika ay pinaikli ang oras ng operasyon at pinatay ng mga pamilya ang neon light.
Natuto ang mga bata na pangalagaan ang mga resource. Ang mga ina ay nagtipid sa maliit na resource. Naluha ang mga estudyante. Nagulat ang mundo. Nalampasan nila ang pambansang krisis sa pamamagitan ng lakas ng mga tao, isang bagay na hindi nagawa ng Amerika o Europa. Binalot ng malalim na katahimikan ang lecture hall at lalong lumakas ang Pilipinas. Nagkaroon ng technological innovation, gumawa ng energy-efficient na sasakyan. Muling isinilang ang Pilipinas bilang energy-saving superpower. Sumulat ako ng pang-4 na taon, 2013. Super Typhoon Yolanda, Haiyan. Nanigas ang mukha ni Li Wei. Ang hindi pa naganap na pambansang kalamidad ay sumalanta sa Pilipinas. Nilamon ng malaking lindol at tsunami ang mga bayan. Itinuro ng aking kamay ang pisara. Nagtsismisan ang buong mundo tungkol sa katapusan ng Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng Pilipinas? Sandali akong tumigil. Ang nakita ng mundo ay hindi pandarambong, kundi ang pagtulong sa kapwa. Hindi panik, kundi tahimik na panalangin. Hindi kawalan ng pag-asa, kundi matinding kagustuhan na makabangon. Kinuyom ni Li Wei ang kanyang kamao. Sa gitna ng krisis, ang ebolusyon ng bansa ay kinuwestiyon. Sumulat ako ng huling taon, 2020, COVID-19 pandemic. Kinabahan ng mga estudyante. Lahat ay nakaranas nito. Ang buong mundo ay nag-lockdown. Nalubog sa kaguluhan ng Amerika, isinara ng Europa ang mga hangganan, at ikinulong ng China ang mga lungsod. Naging matatag ang boses ko. Iba ang tugon ng Pilipinas. Kinontrol nila ang panik sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga tao. Nagpatuloy sila sa transparent na paglalabas ng impormasyon at mabilis na isinulong ang pagbabakuna. Tumango si Hans. Ang kalmadong tugon ng Pilipinas ay naging modelo para sa mundo. Maraming bansa ang natuto mula rito. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa pisara. Ang mga taon ay nakahanay, mula 1945 hanggang 2020, 75 taon. Tumunog ang aking boses. Digmaan, kahirapan, krisis pang-ekonomiya, malaking kalamidad, pandemya, walang tigil ang pagdating ng krisis. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ngunit ang krisis ay hindi nakatalo sa Pilipinas. Malaki akong nagsulat sa pisara, ang Republika ng Pilipinas. Sumikip ang hall. Isang maliit na bansa. Walang resource, maliit ang lupa. Ngunit isa sa pinakamalakas na bansa. Isang himala na itinayo ng henerasyon ng mga magulang mula sa wala. May kumpiyansa sa aking boses. Bakit? Ang mga Pilipino ay hindi natatakot sa krisis. Haharapin nila ito. Hindi sila susuko at lulutasin nila ito ng magkasama. Tahimik na tumayo si Julia at nagsimulang pumalakpak. Sumunod si Hans. Tumayo rin si Li Wei at Maria Aya de la Cruz. Ang buong lecture hall ay tumayo at pumalakpak. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Nagbago ang kanilang tingin. Ang bansa na ginawang oportunidad ang kaguluhan. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Lalong lumakas ang palakpakan. Mayroong mga estudyante na nagpunas ng luha. Iniwan ko ang huling salita. Matuto din kayo. Huwag matakot sa krisis at gawin itong oportunidad. Tulad ng Pilipinas, natapos ang lecture, ngunit hindi umalis ang mga estudyante sa kanilang upuan. Ngayon, alam na nila, ang maliit ngunit malakas na bansa, ang anyo ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki.